Jason Christie displayed exceptional sprinting prowess to rule yesterday's first stage and grab the overall leadership jersey. Good day to all of you. This is Ricky Santos, ang inyong pong muling makakasama. Alamin natin kung may pagtatanggol o hindi ni Jason Christie ang kanyang red jersey sa pagpapatuloy ng aksyon dito sa Ronda Pilipinas International 2014. Ito na tayo mga kaibigan, formal na Stage 2 Ronda Pilipinas International 2014. Flag off na ang AT Riders going to a new destination. Mapetik-petik muna dito sa umpisa. Siyempre, sukat-sukat muna bago nila malaman kung ano ang personal. Ito ang ruta natin, covering a distance of 180.1 kilometers, halos 182 kung tutusin, mga kaibigan, patungo sa Silang, Cavite. Ronda Pilipinas, ito ang 32 minutes on the road ng main peloton. Yung main peloton o peloton itself, yan ho ang pinaka-body o sustansya ng karera. Akala nyo, yung liko na yan, napakadelikado yan at 45 to 50 kilometers per hour. Pantay-pantay pa rin sila halos sa kanilang speed entering Dasmariñas, Cavite. Napakaganda ng daang binabagtas nila. Tingnan natin kung sino itong tatlong ito na nangungunoy. Apat na mga siklista, mga kaibigan. Nakita ko yung isa kasi nakakover pala. Aris Valenzuela, Alfie Catalan, Daniel Patin, MJ Yun. Tumatakbo, pumipital ng 55 kilometers per hour. Yung motorsiklo kanina, 120 kilometers per hour. Leaders ko ito hindi kasama yung motorsiklo dumaan sa kanila. Ito yung mga nagpupunyagi at tumitingin sa likod kung hinahabol sila. Parang may gwardiyan sila. At ito naman ang grupo na 23 seconds ahead. Mga leaders ko ito. Ang peloton ay nasa likuran nila by 23 seconds. Sabay-sabay sila sa pagpital. Pero katakataka bakit naiiwanan ang mga kasinlakas nila at 23 seconds behind. Napakaganda naman itong lansangan na kanilang binabagtas. Kinukunan pa nga sila nitong photographer. Hindi man mag-focus. Kaya sabi, kinakantsawan siya ng mga nanonood sa gilid ng kalsada. Umakyat tayo dito sa may isang puno ng yug. 1 hour 50 minutes on the road para lang makita natin sila. Ang tagal naman dumating nitong second group at bababa na ako mamaya ng konti. Baka malaglag ako bago sila makarating. Asan dito? Yung nasa red jersey. Ayun, sa may bandang kaliwa ho ng inyong screen. Ayun, sumingit po sa kaliwa. Ayaw yata magpa-expose publicly sapagkat naiiwanan siya, mga kaibigan, nung mga apat na nauna na sinubaybayan natin kanina. Ito yung binabanggit natin na leaders, apat to, para makilala ninyo. Papasok ng Maragondon, Cavite. Ito ang kanilang may second sprint point ito. Ito, number 55, Rudy Roque. 45, Lito Atilano. Lumingon sa likod. Andiyan naman si Daniel Asto, number 5, 12, Joshua Carino. Nagmalaki dahil kinukunan natin ng ating camera. Ayan na, umarangkada na number 5 para makuha niya yung kanyang first sprint leadership. Ayan finlag off na. At tuloy-tuloy na action natin, mga kaibigan. Medyo nagbabakil na ako talaga sa talagang excitement. Ito nga mama na ito, magkakaway lang ng bandera. Tumawid kagad, delikado yan. Pagpasok nila ng Maragondon, ito na ang aksyon ng mga chasers naman. Talagang, kita mo naman tumitindig na halos sa pagbibital para lamang ma-recover yung 32 seconds na habol nila mula doon sa leader. Ibig sabihin, sila pa'y napag-iiwanan ng 32 seconds. Ito pang ibang mga siklista na bumubuo pa rin ng mga nasa likuran. Meron pa ibang naiiwanan dyan ng mga stragglers. But just the same, their speed at 55 kilometers per hour. Pero ito, isang malungkot ang nangyari dito kay Daniel Patin dahil nagkaroon siya ng mechanical problem. Wala makatulong sa kanya sa may bandang unahan. Ito naman, nabiyak yung pedal. Pero mo, bisikleta, nabiyak ang pedal at napaupo siya doon sa may kalsada. Ito, 12:18 p.m. na. Talagang sakripisyo na. Gutom na itong sina Chris Hoben, Raymond Lapasa at saka si Peter Poli. Peter Poli yung nagmalaki, yung tumayo, nakadilaw. Sumusunod naman itong si Lapasa, nasa may bandang kaliwa, nasa kanan si Chris Hoben. Kung may chaser sa gabi, chasers naman ito sa bisikleta. Pero pag-uusapan natin, alam niyo naman kung ano ibig ko sabihin. John Epson, John Mark Galedo, Philip Barcelo. Filipe yun actually, pero ang tawag ko dyan, Philippe. Ito si Vicmar Vicente, tanghali na, kumakain ng kanyang tanghalian. Isang tsokolate yung sinubo niya sa kanyang bibig. Samantala, nangunguna itong banyaga na ito ng CCN team. Isa sa mga siklista na ngayon ay humahatak sa mga leaders. 4 hours, 8 minutes on the road na ito. Ikaw ba naman makakatagal ka sa 4 na oras na pagbibisikleta? Chris Hoben, Raymond Lapasa, Peter Poli, patuloy sa kanilang 55 kilometers per hour na pagpipidal. Ito nangunguna na naman si Chris Hoben, si Lapasa pangalawa at itong si Poli pangatlo. Ito ang chasers natin, number 21, John Mark Galedo. Ito yung nagkampiyon ng second
na edisyon ng Ronda Pilipinas. Ngayon, 2 minutes and 58 seconds behind ang leaders. Chasers ay humahabol ng 2 minuto 58 segundo. Balikan natin uli ang mga leaders natin. Nagpapakitang gilas talaga itong si Chris Oben nasa unahan. Pangalawa itong number 63 Raymond Lapasa. Pangatlo si number 91 Peter Pulte. Ito si Peter Poli. Ito, akala ko poultry kasi uso dito mga alagaan ng manok. Ito naman ang chaser natin si John Mark Galedo, Mark Julius Bordes, Philippe Marcelo at saka si Vic Mar Vicente, number 21. Kita mo, tumingin pa dun sa kakampi niya sa may kanan, number 26. Kampi niya si Mark Julius Bordeos, pinakawala ng kaunti si Philippe Marcelo at saka si Vicente doon sa may bandang kanan sa likod. Palitan ho actually sila ng trangko para yung sagap nila ng hangin hindi ho masyadong mabigat. Yung nasa uli mamaya papasok na naman sa may bandang unahan. Kagaya rin ng ginagawa dito mga leaders, mas mabilis itong mga leaders na sina Joven, La Paz at Poli. They're traveling now at the distance 2 minutes na ahead at ang speed nila umaabot sa 60 km bawat oras. Ito naman ang mamang ito kanina pa natin hinahanap, si Jason Christie, overall leader na kapula. Kahapon nagmamalaki siya pero ngayon yukong-yuko itong si Jason Christie. Christie naman kasi nasiraan siya kanina kaya naiiwan ho siya ngayon by 2.5 kilometers and he still has to catch up with the peloton. Aba, napakahirap po ng 2.5 kilometers. Kung oras ang pag-uusapan natin, aabot ho yan ng 5 minuto. Napakahirap ng habulin itong mga leaders na ito na kanina po talagang nagsisikap na makalayo sa peloton para masiguro nila at least itong mga leaders na ito meron na silang podium finish at meron na nakalaan sa kanila na yun ho mga premyong napakalaki dito sa Ronda Pilipinas International 2014. Ayan si Poli, nasa huli pa rin ho si Poli, si Chris Ubin ang nasa una, si Lapasa naman nasa pangalawa. Samantala mga kaibigan, eto na ho ang chasers. Silipin natin kung sino-sino itong mga ito. Si John Mark Galedo, Mark Julius Bordeos, Vic Mar Vicente, si Philippe Marcelo kanina ay nandyan din. Kaya lang kumuha ng tubig na sandali. Naiwan nga ho kanina si Marcelo pero tatlo itong mga ito na parang naligaw yata ng landas sapagkat iba ang kanilang dinadaanan. Tatlo sila, isa ako, 4 tayong naliligaw mga kaibigan. Pero aalis tayo mamaya dito para silipin yung ibang grupo, 21 no. Ito yung mama na nagkakampiyon doon sa pangalawang ronda. Ngayon, balikan ko itong mga leaders para malaman natin na sila ho ay hindi na hinahabol ng tatlo na kanina ay sinusubaybayan natin. 3.5 kilometers na lang ho patungo sa may finish line. Lapasa nasa una, lumingon sa likod. Tinignan ko itong si Poli ay tatrangko. Hindi ho, nagpapaiwan sa gitna itong si Poli at nakikita natin itong si Chris Ubin na medyo sumisingit by 1 bike length. Pero tingnan ho natin kung tatagal ba itong tatlong ito patungo sa may finish line. Aba, hindi. Si Chris Ubin nainip na ho, hindi na inantay pa yung dalawa na makipagpalitan ng trangko sa kanya. Talagang sumirit na ho siya papalayo patungo sa may finish line. Just about 3 more kilometers going to the finish at almost 60 kilometers per hour. Sumisingit pa siya sa motorsiklo. Abay, bawal ho yan. Actually, kung tutusin, parang nagpapaturbo siya sa motorsiklo. Kaya tingnan mo, iniwan siya bigla ng motorsiklo. Pero hindi na siya kailangan mag-alala sapagkat iniwan din niya yun ang mga kalaban niyang dalawa doon sa may bandang likuran about 50 meters behind him. Samantala ho, lipat naman tayo sa may fourth group para maidiya kayo kung ano aksyon. 6 minutes and 25 seconds ho. Itong fourth group na naiiwanan ng lead group. Pati nga ho itong mga photographer. Ay, hello. Nainip na ho sa pag-antay sa mga siklista natin. Leader ho, number 23, solo na siya. Kanina, 7, pagkatapos 4, tapos 3. Eto na ho, nag-iisa. Chris Hoben, number 23, nag-iisa. 1, ang number niya, 2 at saka 3. 1, 2, 3. Bali, tatlong numero ho ang dala-dala nitong mama na ito. Papalapit na sa may finish yan. About 100 meters going into the finish. And this is the solo leader all by his lonesome. Si Chris Hoben, 7-11, approaching the finish line. Hindi makapagbitaw ng 2 braso. Takot ka pala magbitaw ng 2 braso. Basta sabi niya, yes, I made it. Yes, I made it. Ito na ho ang ating kampiyon sa Ronda Pilipinas second stage. Chris Hoben, 7-11 Philippines. Kasunod, Raymond Lapasa, Cycle Line Butuan. Peter Poli, Infinite Singa. 30,000 pesos. Dagdagan mo yan bukas, Chris Hoben, ha? Pagpunta natin sa San Pablo mula sa Amadeo, Cavite for the third stage of Ronda Pilipinas 2014.